Kilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunat dalangin ng iyong hinirang huling propeta sa aming kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras tumahalapin noon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na po yung pangunawa ang bawat isa na narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin. Kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa aming kaligtaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and our dearly beloved and honorable assistant Pastor Lina Comon Almeda. And also greet the beloved Almeda family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran dito sa dako po ng Doha, Qatar Outreach, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa ating mga beloved webcast viewers, magandang gabi na pula sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang mga gawa 9:15. Hindi ko po makakalimutan itong versikulo ito na minamahal dahil nung ako'y na-save dito bilang isang estudyante, dumating po yung punto, minamahal, na nawalan po ako ng ganang mag-aral. No? So, nung ako po'y nabautismuhan, 7 days crusade po yon. That was 1991. April 21 to 27. So yung pang 7 days, hindi na ako nakadalo nun. Sunday po yon. Yung April 21 to 26 sa Melvin Jones, sa Burnham Park. Pagka 7 days, doon po sa University of Baguio Gymnasium, minamahal. So, sa baba noon ng UB, University of Baguio, nandun po yung Philippine Rabbit Terminal. Ayaw ko kung wala na yata ngayon yun. Yung panahon na yun, yun yung sikat na bus na sinasakyan, air condition, yung Philippine Rabbit. Habang nakaupo kami doon, nang kasama ko yung professor ng Benguet State University, na siya yung magdala sa akin sa University of the Philippines sa Los Baños. Tinitingnan ko yung gymnasium ng UB kasi nakikita eh. Sabi ko, nandyan ang taga Jesus Miracle Crusade. Sayang hindi ako nakadalo ng last day crusade. Tapos habang nakaupo kami, minamahal, malapit kami doon sa may basura. Napakabaho po yung basura. Ang baho talaga, parang daga na, parang mayroon tinapon doon sa loob ng basura na daga na patay. Sabi ko, mahal na Panginoon. Kasi pag baguhan ka pa sa malapit, nakakarinig ka ng mga himala, gusto mo rin makaranas ng ganun. No? Sabi ko, mahal na Panginoon, yung baho ng basura, yung parang daga na patay, gawin mong mabango. Ganun ang prayer ko. Kasi nag-aantay kami ng bus. May parang gumanon sa ilong ko.
May hangin gumanon. Parang may nagpaypay ba sa ilong ko. Ang bango ng hangin. Na parang, alam mo yung presko na sampagita na binibinta ng mga bata. Ganun ang naramdaman, naamoy ko. Sabi ko, sir, naamoy mo ba yung naamoy ko? Sabi naman ng profesor, si Lito Torda, Professor Lito Torda, Angelito Torda. Yung mabaho, sabi nga. Yung mabaho, parang patay. Hindi, sir. Parang sampagita ang bango-bango. Sabi, anong sampagita? Wala akong naamoy. Hanggang sumakay na kami sa bus, hindi malis-alis yung napakabangong amoy sa ilong ko, minamahal. Sabi ko, ano yun? Hiningi ko sa Malapinon na, Malapinon, gawin mong mabango yung mabaho na naamoy ko. At yun ang nangyari, minamahal. So, sign na pala yun, palatandaan na pala yun na gagamitin ako ng mahal na Panginoon. Nung napunta kami sa UP Los Baños, 1 month ako nagseminar doon, parang hindi ako masaya. Kung tutuusin, proud sana ako noon dahil imagine na nakapunta ka dyan sa eskwelahan na yan. Tapos yung nagli-lecture sa amin, mga profesor talaga, mga doktor of philosophy ng mga profesor sa UP Los Baños. Proud na sana ako pero hindi ako masaya. Gusto ko makabalik sa Baguio para makadalo sa gawain. Inoferan ako ng scholarship. Tinanggihan ko yon dahil baka magkaroon ako ng utang na loob sa kanila. Basta ang nasa isip ko, pagbalik ko sa Baguio, hanapin ko yung Jesus Miracle Crusade at magpatuloy ako maglingkod. Makabalik ako, minamahal, kasi May 1 to, kung ano yun yung April 21 to 27, tapos ang umpisa ng aming seminar is May hanggang June, 1 month. Pagbalik ko, nagpa-enroll ako sa kurso ko, wala na akong ganang mag-aral. Wala na akong maisagot. So, talagang mayroon ng plano ang mahal na Panginoon. So, nag-ayuno ako ng 3 days, absolute. Ano ba talagang kalooban ng mahal na Panginoon? So, narinig ko yung mag-Bible cut, tuturo yung bersikulo kung ano ba talaga yung mensahe. So, pang 3 days fasting ko na yun. Akala ko kasi yung fasting, yung hindi iinom ng tubig. May pwede palang uminom ng tubig. Pero yung fasting na ginawa ko, absolute. First time nang nagpasting ako, tapos absolute pa, gutom na talaga ako. Nung pagising ko ng madaling araw ng pang 3 days, siguro bunga ng gutom, ang panaginip ko, yung may nagluluto ng ulam. Alam yung minudo na ulam? Diba? Karne yun, tapos may mga gulay, patatas, ganyan, carrots. Punong-puno yung malaking silyasi, yung malaking kawali. Punong-puno. Sabi ko, kailan kayo magbigay ng siguro pang-breaking yan. Maya-maya, kasi mababa lang yung atip ng doon siya nagluluto. Lahat ng mga butiki doon, pinagkukuha niya, hinalo niya doon sa niluto niya. Tapos hinalo yung mga butiki, sabi niya, nagsalita siya, ganito talaga ang full-time worker. Kahit ano kakainin. Sabi ko, ayaw ko nga. Sa isip ko, gutom na gutom ako. Ayaw kong mag-full-time worker. Kasi wala palang pinipili kahit anong kainin. Kasi nung napanood ko yung may pelikula ako napanood yung sa Vietnam, yung komunista pa ang Vietnam. Sa gutom ng mga tao, yung mga gumagapang ng mga lizard, hinuli niya yon.
tinago niya habang nung hindi na nakatingin sa kanya yung nag-head sa kanila, kinain niya pa sikrito yung lizard sa gutom. Sabi ko, grabe pala to. Mag-purtem-hurker ka pala. Wala dong pinipiling kainin. Tapos nakagising ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko magkamali. Imagine, iiwanan ko yung pag-aaral ko. Ambisyon ko sa buhay. Bakit wala na akong ganang mag-aral? Ang sinasagot ko na lang sa examination, hallelujah, praise the Lord. Paano ka makapasa dyan? Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang mag-guide sa akin. Ayaw kong magkamali sa desisyon. Nireview ko pa, pinatayo ko yung Bible ko, ganyan. Tapos, Bible cut nga. Nireview ko pa, demons of lying spirit, ganyan. Tapos, binitawan ko yung Bible. Pagbitaw ko nung ganun. Tinuro ko. Pagbasa ko, nakalagay doon, you are my chosen vessel. Amen. Binasa ko yun, ay, hindi naman ako ang tinutukoy dito, si Pablo naman. Si Pablo. So, parang hindi ako naniwala na ganun. Kaya lang, pag pinili ka talaga ng mahal na Panginoon, wala kang magawa. Amen. Ating ang basahin yan sa Acts chapter 9, verse 15. Dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 9, ang talata po ay 15. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintel at mga hari at ng mga anak ni Israel. Amen. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, sinabi ng mahal na Panginoon to kay Ananias. No? Sabi ng verse 13 din, Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. And there he had authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Kasi kilala si Saul. Saul pang pangalan niya nun. Kilala siya na pinaghuhuli niya ang mga alagad ng Diyos. Ang mga banal. Pero ang sabi ng malapit sa kanya, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, dito minumahal, makita mo na ang Diyos talaga ang pumipili. Amen? Oh? Hindi tayo ang pumipili. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Maglingkod ako sa mahal na Panginoon, magpastor ako, mag-aral ako ng Bible School para magpastor ako. Hindi ganoon. Kundi ang mahal na Panginoon ang pumili. Wala namang Bible School sa panahon ng mga apostolis, di ba? Everybody say, praise the Lord. Oh, siyang pumili. Siyang pumili ng ating mahal na pastor para gabayan tayo. Kung wala ang ating mahal na pastor, paano natin malaman na ganun pala? Yung nag-sponsor sa akin na papuntahin ako ng Los Baños, nakita ko yung pinaka-head pastor namin doon. Nadatnan ko siya minimal galing hospital. Punong-puno ng bulutong tubig yung katawan. Sabi ko kasi, saan yung ating pastor? Sabi ko, pinaka-head namin yon. Ay, kararating lang, galing sa hospital, may bulutong tubig, baka mahawaan ka. Gusto ko talaga siyang makita. Malayo yung distansya namin, hinarap ako, malayo yung distansya. Brad, huwag ka lumapit sa akin, baka mahawa ka. Naawa ako dahil parang nabulok yung mukha. Tapos daming mga liig, katawan. Sabi ko, pumasok sa isip ko, bakit
bakit walang himala dito? Sabi ko. Eh, narinig ko sa Jesus Miracle Crusade, daming himala. Yung mga tinanggihanan ng hospital ng mga sakit, nagsigaling, yung kitong natuyo, gumaling. Sabi ko, mahal na Panginoon, patunayan mo sa akin na ang Jesus Miracle Crusade ay nasa buong katotohanan. Patuyuin mo ang mukha ng aming head. Yun lang ang prayer ko. Hindi ko na siya nilihans. Nag-meet kami mga 6 o'clock ng gabi. Kinabukasan, balitang balita. Yung pastor nila, yung pinaka-head namin, natuyo na yung kanyang, natuyo na yung kanyang mukha, pati katawan. Sabi ko, grabe, no? Habang nagkita kami, nagnanaknak, tapos kinabukasan, natuyo na. So, isa na yun sa palatandaan. Nung kami naglinis doon sa, alam mo yung persimmon, yung parang ginagawang juice yan, di ba? Persimmon. Yung parang kulay orange na bilog, tapos gumagapang yan, di ba? Tapos nilagyan ng ano. Mataas yung or parang ganyan, gagapang dyan yung mga bunga. Naglagay kami ng hagdan yung aluminum. Kabilaan yon. Yung kasama kong professor sa kabila, naglilinis, tinatanggalan namin ng mga dahong patay. Ako naman sa kabila. Alam mo yung aso, mayroon kasi silang aso na gusto nilang i-mercy killing. Ibig sabihin mercy killing, yung sadyain na lang na pasagasaan, ganyan, patayin, dahil yung katawan niya nagnanaknak yung galis, tapos sa tainga may uod, dalawa kabilaan. Pinagamot na nila ng mga veterinarian, wala. Kahit yung use oil, binuhusan na, wala. Umakyat yan doon sa hagdanan na nandoon ako naakyat. Umakyat. Tapos nang naabot na yung aking paa, gano'n siya. Pagtingin ko sa sir, tingnan mo yung aso, sir, ang baho-baho, pero bakit kaya siya umakyat sa akin? Sabi naman niya, baka gusto magpalihan siya. Di ba? Yung kininto mo sa akin, sabi niya, kininto mo sa akin si sir, pinag-pray mo, inatuyo yung kanyang bulotong tubig. Subukan mo ang ilihans. Baka gagaling yan. Hindi, ginanon ko yung ulo. Kahit nagnanaknak yan, ginanon ko yung ulo. Matuyo ka in Jesus' name, Jesus' name. Tapos bumaba siya ng dahan. Tapos lumayo sa amin. Kinabukasan, nakita nila, yung aso natin. Hindi na mabaho. Nangatuklap yung parang kaliskis na ba? Kasi kung yun, nagnanaknak yun, baho talaga. Sabi ko sa kanya, di ba nilihas kahapon yun? Maniwala ako kung nawala yung uod sa tainga, sabi niya, kinuha niya, nilapitan. Tiningnan yung uod sa tainga, di ba, may sa tainga, lalim. Wala na siyang makitang uod. Malinis na malinis. So, doon, nagiging talk of the town na yun. Kwento-kwento na siya, kwento-kwento. Hanggang pinagdudahan na ako na parang nag-infiltrate sa kanila. Baka daw ma-recruit ko sila. Parang binabantayan na nila ako, minamahal, na baka daw ma-recruit. Dahil, yun ang yung patuto ko. Pumunta kami sa Mount Makiling. Nag-discipleship kami doon sa Mount Makiling. Pagdating namin sa Mount Makiling, mayroon na palang mga lamesa-lamesa doon. Sabi niya, dalawa tayo, mag-share. Kasi nandun yung mga estudyante, mga first-year students, dami nila. Kumpul-kumpul, parang tagsasampo. Sabi ko, Brother Danny, kaya mong, kasi marami sila, na-outnumber tayo. Kaya mong mag-isa? Gustong-gusto ko yun. Kasi pag mag-isa ako, hindi ko susundin yung aming style ng discipleship. Ang gagawin ko, magpatotoo lang ko sa harapan. Yung gagayahin ko yung Jesus Miracle Crusade.
Sila mag-illustrate pa sila yung anong illustration na ganito ang tao dati connected tapos biglang separate, malayo na ang tao sa Diyos tapos biglang mag-drawing ng cross o dahil doon sa cross makatawid, no? Yung bridge illustration. Sa akin hindi ko na ginamit 'yon. Sabi ko mag-share ako sa inyo ng salita ng Diyos. Sabi naman ng mga estudyante, debate na lang. Alam mo, UP yan yun. Di ba, ikaw, Christ the King, ka graduate, puro halos mga Christian school galing. Debate na lang, Brad. Sabi ko, pwede rin. Kung debate, ako, may karanasan din ako sa debate. Bago lang ako nag-champion sa debate. Sa Benguet State University. Kung debating gusto nyo, baka hindi wala pa kayong karanasan sa debate. Sabi ko, kung achievement naman sa academic, hindi naman ako malayo sa inyo. Kasi nag-graduate ako, Mathematician of the Year. Huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan na lang natin ang kabutihan ng Diyos. Pakinggan na lang niyo ako kung anong patutuo ko. Patutuo ako, muntik ako maging NPA, kapatid ng papa ko, NPA leader sa Bohol. Nag-interest na, nagkaroong interest. Nagkaroon sila. Tapos, yung karamdaman ko gumaling, yung sinusitis ko, yung pterygium ko, nung dumalo ko sa krusada, sa Jesus Crusade, sa Baguio, yung ulcer ko, akit ulcer, gumaling. Pagkatapos patutuo ko, sabi ko kung sa inyo lahat na naniwala sa sinabi ko, pakisulat lang po yung pangalan sa papel. Pero bago yun, mag-pray muna tayo, tanggapin yung malapinon, tapos pray ako. Tapos, pakisulat yung pangalan nyo dito sa papel. Sumulat. Pag-receive ko, 7 yung sumulat. 10. Nasaan pala yung 3 dito? Dati na po kaming Christian. Brad, sabi niya, Christian na po kami. Sige. Pag-uwi na namin, pasa yung papel. Pasa na. God's number yung kay Brother Danny. Sa kanilang tumanggap, 2 lang. 3. Wala talagang nakaabot ng 5. Sa akin, 7. Bakit yung 3, Brad? Dati dalawang Kristyano, sir. Pinagpala ka. Tingnan. High scorer ka ngayon. Kaya lang, nagduda na sila sa akin. Pinagdudahan. Tapos, pagdating sa tawag natin pastoral, nagbasa kami ng bersikulo. Chapter for chapter kasi kami nagbabasa. Patungkol doon sa may nagtatanim, tapos pag alis ng nagtanim, ang demonyo nagtanim din, di ba? Naalala niyo yon? Nagtanim ng damo. Tapos nung tumubo, hindi mo malaman kung nasaan ng trigo at damo kasi kamukha ng trigo yung damo. O di ba? Ganon din sa palay. Mayroong magtanim ka ng palay, mayroong tumutubo na parang palay din. Malalaman mo na lang sa panahon ng bunga. Ano pong naunawaan ninyo? Sabi niya, pinapagsalita kami. Yung pala, pinagtutulungan na ako. Pastor, sabi niya, mayroon pong papasok sa atin, hindi naman totoong Kristiyano. Tapos habang tumutubo pa lang pastor, dapat tanggalin. Ganun. Lahat nagsalita na. Ikaw, Brother Danny, anong explanation mo dyan? Nakatingin siya, yung mga grupo-grupo, narinig kasi. Nakatingin na sa akin, sabi ko, ang Diyos lang po nakakaalam kung sino yung trigo at sino yung damo. Sabi ko, kung tanggalin nyo na hindi pa nakapagbunga, baka yung trigo ang matanggal nyo at maiwan yung damo. Antayin muna nating magbunga para malaman kung saan ang trigo at damo. Sabi naman yung pinaka-head namin, nagbibersikulo ka pa, ha? Pinipulosopo mo pa kami, ha? Sabi, huwag mo nang
don't mind it. Parang nahalata na parang pinatamaan ako. Don't mind it, sabi niya. Sabi ko, ang tingin pala niya sa akin, damo. Sila yung trigo. Samantala, pag gising ko sa umaga, ako nagpupuri, sila nagpipingpong. Nagchitse sila, nagpipingpong, nagdadama, ako nagpupuri. Ako tuloy ang pinagdudahan na damo. Tapos nung inupiran ako ng scholarship, ano bang gusto mo sa Jesus Mo Crusade? Ano bang nalalaman mo doon? Sabi ko, nagpapasting sila doon. May kabanalan doon, hindi nagpapantalon ng mga sister doon. Huwag ka na umalis dito. I-integrate natin. Ang ibig sabihin, integrate. I-adapt natin. Paldahin na natin din yung mga sister. Magpasting na rin tayo. Sa isip-isip ko, kauumpisa pa lang natin. Sila doon, ready for rapture na eh. Ready for rapture. So, hindi ko tinanggap yung offer nila pag uwi ko sa Baguio. Kahit wala akong pamasahe, nilalakad ko yan from La Trinidad to Baguio, 6 kilometers yan, para dadalo lang ako. Nilalakad ko yan. Kasi wala na akong pera eh. Yung pera ko sa Development Bank of the Philippines, hindi pa binigay sa akin. Talagang dumaan talaga ako ng pagsubok. Imaginin mo yung maglakad ka. Samantala, pag mag-fellowship kami nandoon lang sa campus, one time, sabi niya, ikaw, naghirap ka talaga puntang Baguio. Dumalo ka naman. Hindi ka naman namin tinataboy. Dalo ka. Dumalo ako. Dito na lang siguro ako dahil ang layo ng Baguio. Dumalo. Mayroon kasi yung mag-alay. Katulad ka nag-alay, di ba? Nag-alay. Sabi niya, ito po ay mag-alay po ako sa mahal ng Panginoon, and I dedicated my song to Brother Danny Corteros. Di, tungtuwa naman ako. Nag-alay siya sa Malapino, tapos i-dedicate sa akin. Kumanta pa naman ng Tupang Ligaw. Grabe, inis ko, kinantahan ako ng Tupang Ligaw. Anong Tupang Ligaw? Sinong Tupang Ligaw dito? Sa isip-isip ko, ha? Ako o kayo? Kasi sila pag magpe-fellowship, may kasamang kasintahan yun. Kanya-kanyang kasintahan. Pagkatapos ng fellowship, akbay, ganyan. Sino bang tupang? Ako ba tupang ligaw? O sila? Hindi na ako bumalik. Nag-concentrate ako hanggang huminto ko sa pag-aaral, nag-full-time worker. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Talagang totoong pinili ako ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan yung kagandahan pag maglingkod ka sa mahal na Panginoon na sigurado ka na pinili ka. Kasi mayroong sinabi ng Bible, many are called, but few are chosen. No? Few are chosen. So, siguro yung mga umaalis, nag-ambisyong maging pastor, nagsarili, hindi sila mga pinili. Amen. No? Sila yung sinasabi na mga damo. Kasi sabi nga, by their fruit, ye shall know them. Makikita mo sa bunga. Lahat ng mga humihiwalay dito, kabanalan lang sila pagkakanta. Pagkatapos ng gawain, nagpapantalon na yung mga choir. Wala nang manifestation ng kapangyarihan ng mahal Panginoon. Wala na yung takot sa mahal ng Panginoon. So tama yung sinabi ng mahal Panginoon. Makikilala mo sila sa pamagitan ng bunga. Amen. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung takot nating magkasala sa mahal ng Panginoon. Yan yung pinaka-importante, minamahal. Yan ang pinaka-importante. What profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Siguro yung iba,
ang kanilang dahilan kung bakit humiwalay sila para masulo ang tithes and offering. Di ba? Ganun. Para makilala at sumikat. Granting without admitting na makuha nga nila yung ambisyon nila. No? Masulo nila yung tithes and offering, tapos sumikat sila, tapos pagkatapos noon, itatapon sila sa impyerno. Amen? Mayroon nga yan sa Davao, di ba? May helicopter, may private plane, may palasyo, lahat. Patayo pa ng Coliseum, Kingdom ba yun? Nilampasan pa yung grupo na Iglesia No Christ. No Christ naman talaga. Dahil tao lang si Kristo sa kanila. Walang Kristo. Lampasan. Wala saan siya ngayon? Sa kulungan. Di ba? Temporary pa lang yan. Temporary. Yung final yan, yung itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Yan ang delikado. Everybody say, praise the Lord. Mga parit naman ngayon, nangungunan na sa rally. Ay, tuwa naman yung mga NPA. Dami tayo kakampi na ngayon. Meron akong napanood na may EPG yung presidente. Talagang minamaso nila at saka yung karit. Ginaganon sa karit. Naging demokrasya ang Russia, ang Germany, di ba? Komunista yung East at saka West yan. Yung isang Germany, komunista yun bumagsak tapos nagiging isang Germany na lang. Ang daming umaangkin sa prayer daw nila yun. Ngayon, patunayan nila ngayon kung sa prayer nila. Sa prayer daw ng Papa ng Roma yun, na bumagsak ang komunismo. Sila nga instigator ng komunismo Sabi nung commander sa Marag Valley, alam mo, Danny, kung bakit hindi kami niniwala sa Diyos? Dahil ang supporter namin, mga pare. Doon kami tumatakbo sa kumbinto. Doon kami kumukuha ng support. At yung pare na close friend niya, sabi niya, ang relihiyon ay negosyo lang. Walang Diyos. Imagine, hindi na talaga siya niniwala sa Diyos. Dahil sabi ng pare, walang Diyos. Pero nung nag-Bible study dito sa Marag, ayaw niyang dumalo. Pero habang dumadaan siya, para daw siyang minagnet na punta sa gawain. Nagtaas ng kamay, tumulo yung luha niya. Pagkatapos ng gawain, sabi niya, pwede ba ako magbabautismo? Ngayon, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, wala nang ibang gawain. Yung mga nagmamarcha sa kalsada, yung mga nagpapakita na marami kami, ayun yung mga bulag na leader. Pag ang bulag na leader, sinusundan din ng mga bulag, saan sila mahulog? Bangin. No? Ang delikado yan, dagat-dagatang apoy. Amen. So, salamat sa mahal na Panginoon. Ang leader natin, ang ating mahal na pastor, ay tunay na pastor ng Diyos, propeta ng mahal na Panginoon. Siya lang ang pastor na binuhis ang buhay para sa kaligtasan ng kaluluwa. Wala nang gumawa nun. Imagine, bago ka papasok sa kampo ng Abu Sayyaf, 40 days fasting. Tapos, 3 months doon, walang kain-kain. Sinong mabuhay niyan? Kung hindi mo talaga kasama ang mahal ng Panginoon. Amen? So, ang pagkapili kay Pablo, may mahal, hindi basta-bastang pinili siya. Kundi sabi ng verse 16, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Amen?
Oh. Pag pinili ka ng malapinon, huwag kang mag-isip na exempted ka sa mga pagsubok at ipumasahin sa Tagalog. Buhat po dito sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, ang kabanata po ay 9, ang talata po ay 16. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, magtitiis ka pala ng maraming bagay dahil sa kanyang pangalan. So, palagi tayong nakakarinig na ang paglilingkod pala sa Malapino hindi puro rosas. May tinik pala. O hindi puro petals. Yung rosas, hindi bigyan ka nga ng rosas na walang tinik. Magtanong ka, rosas ba to? Dahil lang alam mo, ang rosas may tinik. Tapos, ito, rosas to. Magduda ka pa, rosas ba to? Wala namang tinik. Hanapin mo yung tinik eh. Ganun din sa paglilingkod sa Malapinon, minamahal. Ha? Bakit kaya wala akong palo? Gumagawa na ako ng kasalanan, walang palo. Hinahanap mo yung palo. Amen. Magduda ka na. Mahal pa kaya kung lumahal pa yun. Alam mo nang gumagawa ka na ng lihis, tapos walang palo, magduda ka na ngayon. Samantala yung iba, iniisip pa lang, hindi pa ginagawa, palo na kagad. Sabi ng Biblia, pag pinalo ka ng Diyos, mahal ka niya. Ganun din sa mga magulang, minamahal. Pag ang anak ay pinapalo, mahal niya. Oh, grabe naman yan, kuya. Mahal tapos papaluin. Mahal tapos pinapagalitan. O anong gusto mo? Hindi ka pagalitan. Hindi ka paluin. Tapos pagdating ng panahon, ang papalo sa iyo yung mga guardian ng mga jail guard. Ang mag-a-advise sa iyo, hindi magulang. Ang mag-advise sa iyo, yung attorney mo. Ganito sa kaso ganito. Ganito ang gawin mo, ganito ang sagot mo, kawawa ka naman. Dahil hindi ka dinisiplina ng magulang mo, ang magdisiplina sa iyo, yung abogado na. Sunod-sunuran ka na ngayon, patapos ang magpalo sa iyo, yun na yung mga jail guard sa kulungan. Huli ng lahat doon. Tanggapin mo na lang yung galit ng magulang dahil mahal ka nila. Di ba? Lumaki tayo, naging preacher tayo sa Jesus Crusade, may mga review. Ano nangyari? Natuto tayo. Yung mga hindi nasanay sa review, konting bagay, makarinig, nagtatampo na. Maghanap na lang ako ng ibang gawain. Parang yung prodigal son, hiningi na yung share niya. Bigyan mo sa akin yung share ko. Hindi na ako magpa-under sa'yo. Binigay. Punta siya sa malayo. Dala-dala niya yung share niya. Pera. Kung anong gusto niya makain, kain siya. Hanggang naubos, nagutom siya. Ang pinagtripan, pagkain ng baboy. Nanghingi siya, pwede ba pahingi? Pwede pahingi. Mabuti na lang yung nagpapakain ng baboy, hindi siya binigyan. Baka pag binigyan siya noon, baka masanay. Baka masanay siya, kakainin niya. Masarap pala yung pagkain ng baboy. Hindi siya binigyan. Napag-isip siya, uwi na lang ako sa bahay ng aking ama. Kahit ang pagkain ko doon, yung pagkain ng katulong, masarap pa rin yun. Kahit hindi na ako isipin na anak ako ng aking ama na hari. Kung baka prinsipi siya. Kahit hindi na, wala lang yung prinsipi niya. Kahit katulong na lang. Yung hiya siya. Hindi niya alam. Nag-abang na pala yung hari, no? Tapos, kailan kaya babalik yung aking anak? Bumalik na. Tuwang-tuwa. Inanawas niya, nandito na yung nawala kong anak. Magsaya tayo.
Magkatay tayo yung pinakamataba ng mga hayop. Dumating yung kanyang anak na mabait. Bakit kaya iba yung nangyari sa kaharian? Tuwang-tuwa sila. First time to Bakit? May kinatay yung mga alaga ko, kinatay. Ay anak, yung kapatid mo, pasaway, bumalik na. Natuwa ba yung kapatid? No, para rin tayo, no? Pag yung mga backslider, tapos bumalik, tapos kinamayan, mabuti pang backslider kinamayan. Ako dito, walang kumakamay. Hindi ako nag-absent. Nagbibigay ako ng tapat. Halos walang nagmabansin sa akin. Ito, backslider na, naninira sa gawain, bumalik. Oh, praise the Lord, bumalik ka. Kumusta? Kuminsan papatuto pa, no? Pag pato pa, palakpakan pa. Pag ikaw magpatuto, walang pumapalakpak. Sabi niya, ako dito, tapat ako sa'yo. Tapos, hindi ko maalala, nagkatay ka. Itong anak mong pasaway, kinatayan mo. Okay, kinonfort naman siya ng ama. Anak, huwag ka mag-alala. Lahat na naiwan dito, sa'yo na yan. Siya, bumalik lang yan. Nawala, bumalik. Kahit katayin pa natin ng lahat ng mga hindi naman siya magmamayari na sa mga naiwan. Ikaw na ang nagmamayari dyan. Amen? Ganun din isipin natin. Huwag mo nang pag-inggitan yan. Ang kaligtasan, sa'yo na. Sigurado ka na sa kaligtasan mo. Buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Sa 100 na topa, mawala yung isa, iiwanan yung 99, hanapin yung isa. Ganoon. So, pag ganoon ang attitude natin, ang iniisip natin, hinahanap natin yung mga nawawala. Ganoon ang pagkatawag ni Pablo. Sabi ng Malapinon, gagamitin ko siya. Di ba? Para sa kaligtasan ng mga hintil, sabi dito, bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Everybody say, praise the Lord. So, si Pablo, hindi lang sa Israel nag-ikot hanggang Roma. Pinugutan doon siya, pinugutan ng ulo. Napunta pa siya yung lahat ng mga sinulatan rito, yung Corinto, Galacia, nakapunta siya doon Tapos sumulat siya kasi hindi na siya nakabalik. Galacia, Episo, Philippians, lahat ng mga nakabanggit dito na napuntahan niya, sinusulatan niya yan. Ganon siya masigasig. Pero dati siya persecutor. Dati siya nangungusig. Amen. So huwag nating husgahan yung, ayaw ko yun, ayaw ko kausapin, pilosopo yan, ayaw ko kausapin, naninira sa atin. No. Pag siya ipinili ng Malapinon, magugulat ka na lang, taga-usig yan. Pero ang init-init maglingkod na ngayon. Amen? Sabi na dito, may namahal. Sa Roma 1:1. 1 Corinthians 15:10 and Galatians 1:15. Roma 1:1. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata 1, talata 1, si Pablo na alipin ni si Kristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At tinawag at ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Ano pong sinabi dito sa Galatians? Sa unang Korinto, 15:10. Pakihanda po ang Galatians 1:15. Ang unang sulat. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 15, ang talata po ay 10. Datapat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat.
bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Dito sa Galatians 1:15, Ephesians 3:7 and 8, at huling talata, 1 Timothy 2:7. And praise God. Buhat po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kabanata po ay 1, ang talata po ay 15. 15. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siya'y sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh? Buhat pa pala sa tiyan ng kanyang ina. Pinili na siya ng mahal na Panginoon. Oh? So ang pagkapili, it is by grace of God. Yung kaawaan ng mahal na Panginoon. So hindi tayo pwedeng magka-pride dahil kinaawaan lang tayo. It's by grace of God. Sabi dito sa Ephesians 3:7-8 and 1 Timothy 2:7, last verse. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata 3, talata pa 7 hanggang 8. Na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay binigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga malirip na mga kayamanan ni Kristo. Amen. Amen. Sa 1 Timothy 2:7, huling talata. Ang unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatang 2, ang talata 7. 7. Na dito'y tinalaga ako sa natagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ako nagsisinungaling. Dahil pinili siya ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga niya, hindi ko nakuha ang sinasabi ko, hindi ko nakuha sa tao. Direkta sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya, kung may mga ngaral sa inyo dyan na taliwas sa sinasabi ko, huwag na silang tanggapin. Everybody say, praise the Lord. Kung ano yung kinamulat natin, ano yung narinig natin sa ating mahal na pastor, yun ang ating susundin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad natin na tayo po ay natuto, nabuksan yung ating isipan sa pangaral ng man of God, a prophet of God, sa katauhan ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeida. At yan ang patuloy nating sinusunod. Patuloy nating ginaganap. Nandiyan ang mga anak ng ating mahal na pastor. Sila po'y isinilang sa gawaing ito. Kung mayroon pong maturity, minamahal, sila po yung pinaka-mature dahil isinilang sila sa gawaing ito. Katabi ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, naturuan sila hanggang sa kanilang paglaki. Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Mula sa ating kalagitnaan na presensya natin, malapinoon, minamahal. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Lord Jesus, hallelujah. I'm amazed at your glory and grace. By your mercy, O Lord, I live to worship you. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and grace. By your mercy, O Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. By your mercy, O Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your at your glory and grace. By your mercy, O Lord, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Hallelujah. At your glory and grace, by your mercy, O Lord. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, malapinoon, minamahal. Purihin po natin ang ating Diyos sa buhay. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Worship you.
your glory and praise, by your mercy, O Lord, I live to worship Lord Jesus, hallelujah. Tayo manalangin sa ating mahal na minamahal. Isama po natin sa panalangin ang ating pong misyon sa dako po ng Zambia, Africa. Hallelujah. Ano po itong mga pangailangan natin? Tayo po yung magkaisa manalangin. Taas po ang ating mga kamay. Magsisi pong bawat isa na kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa Panginoon at dalangin yung hinirang propeta sa uling kapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will D. Salmeda. Sa po panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga minaisip na gawa na magkita may mga labi na hindi kaya-aya sa malaman, patawarin po kami, mahal na Panginoon. Dalangin po namin ang matagumpay na misyon sa dako po ng Zambia, Africa. Sa lahat na nakikisa sa pinansyal na pangailangan, pagpalain mo silang lahat. Bigyan mo ng katugunan ng kanilang mga panalangin. Itaas mo ang kanilang mga posisyon, ang kanilang mga sahod. Mahal na Panginoon. Ano makaramang taglay, alisin mo sa mga kaparaanan. Aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hindi mo sa trouble, sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say,